Genesis 6 po, talatang 1 hanggang 2. Pareho lang po tayo ng hinahawakang Biblia ngayon. Ganito po. Genesis 6, unang aklat po ng Biblia yun. Genesis 6, 1 hanggang 2. Ito po, binabagit po kasi yung salitang anak ng Diyos eh. Makapal na ang tao sa daigdig. Nang panahong iyon, marami silang anak na babae. At ang mga ito'y magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Ito po ba yung pastor? Juan po yan. Sa Juan 1:12, yung ating pinag-uusapan. Hindi po yung isa rito na binabagit po sa Genesis 1. Iba po yun. Iba po rin yung anak ng Diyos na yun. Iba pa rin po. Iba pa rin po yun. Dito, sa atin po ito. Yung po yung paglilinaw lamang. Kasi nabasa ko rin po kasi yung salitang anak ng Diyos doon, na yung anak po kasi ng Diyos, binabanggit dito sa Biblia, pastor, bumaba sa lupa at nakipagtalik, nag-asawa sa mga anak na babae ng tao. Yun po, kaya kala ko baka ito po yun kaya sabi ko, gusto ko na rin maging ganon. Tatanong lang. Kanilila lang po, pastor, po. Sige po. Another, nakatanungan ko po, total, nasagot nyo po, no? Ano po ba yung tinutukoy po sa 1:14 talatang 6 na sinasabi ni Kristo siya po ang katotohanan at buhay? Madali na po yung daan, walang problema. Talaga pong naniniwala kami doon. Yung katotohanan po at buhay, ano po ibig sabihin noon? Katotohanan at buhay po. Opo, kasi po, binanggit nyo po yung talatang ngayon, ininot ko po rito. Allahu Akbar! Alam po natin, pastor, na sinasabi rito, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ano po ibig sabihin ni Kristo po dyan? Ang katotohanan po, malaman natin lahat. Kasi mayroong sinungaling, mayroong katotohanan. Dito po, tinatawag yung buhay, yan po yung buhay na walang hanggan, nakaloob ng Diyos. Hindi po yung buhay, physical ang tinutukoy rito, kundi yung buhay, spiritual. So, yun po pala. Yun po pala yung katotohanan at buhay. Maraming salamat po, pastor. Palakpakan natin ang pastor. Mashallah, natapos po ang 5 minuto na cross-examine. Sa pangalawang salang po ay sila po ay magsasalita ng 20 minutes at mauna naman siyempre si Brother Ahmad Barcelon. 20 at mamaya po 3 minutong cross-examine. Okay? Brother Ahmad Barcelon, iyo po ang pagkakataon. Ang pangalawang tayuan po natin ay impact. Magtatanong lang na po ako na magtatanong kay Pastor. Maaari niya sagutin po ito sa 20 minuto niya. Dapat meron pa kami natitirang 10 minuto. Maaari sa pagsagot niya po sa 20 minutong pangalawang tayo niya ay masagot niya po yung mga katanungan ko ngayon. Ang katanungan ko, nagilinaw lang po tayo. Hindi po tayo bumabatikos kay Pastor. Hindi po tayo nagsasabi na mali ang kanyang paniniwala o ano man. Ano po? Kundi lahat po, Pastor, ay paglilinaw lang. Ano po? Dahil siyempre, kayo po ang aming guest dito. Ano Sige po. Mamaya po sagutin niyo lang po yung mga katanungan ko lang po. Marami po kasi akong itatanong. Sang-ayon lang din po sa mga sinabi niyo lang po kanina. Kaya ako nililaw yung kanina para sayang din po kasi kung itatanong ko ngayon din. Kaya itanong ko lang po kagad. Kaya yun po. So nakita po natin mga minamahal na mga kapatid at mga kababayan na ang tinutukoy pala na anak ng Diyos ay yung dito raw po, spiritual. Hindi pala yung anak ng Diyos na binabanggit sa Biblia na sinasabi rin anak ng Diyos. Marami palang anak ng Diyos, ano po, sa Biblia. Yung meron palang sa Biblia na anak ng Diyos na kung saan ay bumaba dito sa lupa at nakipagtalik sa mga magagandang mga babes dito sa lupa. Ano po. Kaya, mga sex bomb member dito sa lupa. Ano po. Okay. Kaya kinaklarify ko lang, nasa Biblia po kasi nagkokontrahan medyo, kaya medyo naguguluhan din po ako na ako, kaya po maganda na dito sa pastor, at least nalilinaw niya yon na pag binanggit pala yung salitang anak ng Diyos, marami palang kahulugan yan. Ano po, either na yung bumaba dito sa lupa, na nakipagtalik sa mga sex bomb at sa mga babes, miyembro ng babes, iba rin pala yon. Iba rin yung anak ng Diyos na tinutukoy niya ngayon. Kasi ginamit din po kasi salitang anak ng Diyos, kaya nag-clarify lang po kanina, kaya huwag kayo magagalit sana. Paglilinaw lang din po itong akin, wala po tayong kasi siya po ang ating bisita. Binasa po ni Pastor yung Gawa 4:1-12. Yun po ang kanyang unang binuklat
At natutuwa naman ako at hindi ko po kukontrahin yun kapag talaga namang binanggit po doon, Pastor, at mga kababayan, basahin nga natin ulit para pagbibigay diin, no? Dahil marami akong ibabatong tanong dito. Lilinawin sana ni Pastor ito mamaya. Gawa 4:12, ganito po ang sabi, kay Kristo lamang, yan, lamang, matatagpuan ang kaligtasan. Wow, yun pa naman ang topic. Naku po, sensitibo yan. Sapagkat sa silong ng langit, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Yan. Yun po, Okay, natutuwa ako doon sa sinabi ni Pastor, kay Kristo lamang. Ano po kaya kahulugan ng salitang lamang doon? Ibig sabihin, tarang only, wala nang iba pa. Kami po kasi, Pastor, kami mga mananampalatayang Muslim, walang matatawag na Muslim. Pag mayroong sabing Muslim siya, ngunit hindi magmamahal, kikilala, dadakila, re-respeto, susunod sa mga aral ni Kristo o ni Jesus Christ, hindi po siya Muslim, Pastor. Ulitin ko po yan, malinaw yan. Kapag ang isang tao nagsabi siya ay Muslim, ngunit hindi siya magmamahal, higit pa sa kanyang sarili, kay Kristo, higit pa sa kanyang sarili. Susunod, dadakila, kikilala kay Kristo, tiyak. Hindi siya Muslim. Hindi siya nakatutupad ng katuruan ng pananampalatayang Islam. Yan po ang aming paniniwala. So, ito po ngayon. Yung talata pong yun ay itatanong ko lang po, Pastor, kasi po, kaya ko itatanong, sabi niyo po kasi sa kanya lamang ang kaligtasan. Ang una pong katanungan ko ay ganito, yung pong talata rin pong binuklat nyo kanina, na ililigtas niya. Kayo rin po ang bumuklat, hindi po ako bubuklat, kundi gagayahin ko lang po yung talatang ginagamit ninyo, Pastor. Binuklat nyo po kanina ang Mateo 1:28, noong isilang po siya ni Birhen Maria. Ganito po ang pagkakasabi. Ito po ang katanungan ko. Pakisulat nyo na po. Hindi po 21 po. 21 po. 1:28. Noong isilang po siya ni Birhen Maria. Ganito po ang pagkakasabi. Ito po ang katanungan ko. Pakisulat nyo na po. Hindi po 21 po. Yan. Mateo 1:21. Ayan. Okay. Ganito po ang pagkakasabi at pagkakabasa. Pareho lang po ang Biblia namin ginagamit ngayon. Ito po. Pareho lang. Ito po pagkakasabi. Ang Biblia pong ito ay Magandang Balita Biblia na may imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Sapagkat nakararami po ang mga Katoliko rito, yan, kaya mas maganda, meron pang imprimatur. Bagamat pareho naman ang ginagamit namin ngayon na Biblia ni Pastor. Ibig sabihin, salita rin nandun ng Diyos ito. Okay, ito po pagkakasabi. Mateo 1:21, mamaya sagutin niyo po, Pastor. Panipatanong po ang aking ibabato sa inyo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus. Sapagkat, yan po, ito na. Siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Okay, ito po katanungan ko, mamaya, Pastor, sagutin niyo po. Ano kaya po ang tinutukoy na kanyang bayan dito? Kasama po kaya ang bansang Pilipinas o may sarili siyang bayan? Yan po ang unang katanungan ko, Pastor, na dapat nyo pong sagutin sapagkat binuklat nyo po ang talatang yan. So, naniniwala po kami na ibinigay si Kristo sa silong ng langit na lamang na kaligtasan. Kanino? Yun. Sapagkat ililigtas niya lamang ang kanyang bayan. Allah Akbar! So, tatanungin mamaya, sagutin Pastor mamaya yan, yung tinutukoy na kanyang bayan. Baka kasama po tayo doon, kasama ang Pilipino. Kasi po si Jesus Christ ay lahing Palestino. Lahi po siya ng Hudyo mula sa tribo ng Juda hanggang maging lahi ng Israel. Mamaya sasagutin ni Pastor yan sa kanya pong 20 minuto mga katanungan ito. Okay? So yan po ang kanyang bayan. Pakinot nyo lang po, Pastor, para po mamaya sagutin nyo po sa 20 minuto nyo. Huwag na lang po kayo para hindi po kayo mangalay. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, meron siyang ililigtas na kanyang bayan, no? So, tagapagligtas siya sa kanyang bayan. So, yun ang amin pong paniniwala. Totoo naman po, Pastor. Wala po. Hindi ko po tatanggihan yan. Tunay. Sabi po sa aming banal na Quran, napakalinaw po sa aming banal na Quran, Pastor. Ito po yung letra por letra, talata